Discuss naman po natin ngayon yung bagong upright freezer ni Fujidenso na SF170i. 17 cubic upright glass door freezer na rin po siya. Mayroon po tayong 17 cubic feet, heavy duty quality, energy efficient, superior cooling performance po. Yung sa features po niya. Tapos additional features po natin, no frost na rin po siya. Tapos meron po siyang triple glass door with heat film. Heated glass door na rin po siya to prevent moisture. Ito po, yung ating salamin po natin na to ay may heater na rin po. Tapos, ah, tatlong glass door na rin po siya. Yung sa harap po ay tempered glass, yung sa loob po ay glass lang po. Magkaiba po yung harap tsaka yung loob po niya. Tapos meron po tayong adjustable metal shelves. Price tag shelves po, dito po natin nilalagay yung price po niyan kung mayroon tayong mga binebentang goods po. Tapos, dual blower po. Meron po tayong blowers para sa evaporator tsaka sa condenser po. Tapos, inner LED light. Ito po yun, yung nasa gilid po. Ito kung nakapapansin po natin, ito po yung inner LED light po niya. Tapos, meron signage din po tayo. Signage light. Digital control panel po, ito po yun. Tapos, sa specification po ng unit natin, dapat po, meron tayong outlet na 230 to 60 Hz, 90 watts. Tapos ang price po niya per 24 hours is 180 pesos po. Ang temperature settings po natin is -25 po yung pinaka mainit niya, yung pinaka malamig naman po niya is -25. Meron po siyang 4.5 amperes, Danfoss po yung compressor natin. Tapos ang refrigerant po niya is R290 with 110 kilograms po yung karga nung refrigerant. Sa installation naman po, sa pre-installation naman po natin, dapat po yung ating unit ay medyo mataas yung ceiling para po yung init na ma-absorb niya, hindi po ganun kainit sa ating makaka-apekto sa ating unit. Tapos dapat po meron tayong 10 centimeter na pagitan sa both side tsaka sa likod. Tapos sa pag-i-install din po natin, yan po dapat iniiwasan po natin yung unang-una, yung gumamit ng extension or naka-octopus plugging siya. Tapos sa paglilinis naman po dapat hindi po siya nakasaksak para maiwasan po natin electric shock. Yan. Tapos hindi rin po dapat siya ginagamitan ng mga chlorine or yung mga panlinis na medyo matatapang kasi lalo na kung mga pagkain yung nilalagay po natin sa loob. Tapos ang ating plug po is 3 prom din po siya. Usage and operation po. Yan, upon deliver po natin, dapat po tatanggalin po natin yung mga strap or yung mga tape po niya, yung mga ganito po. Strap or tape, yung mga nasa gilid po niya. Tapos dapat po ipa-plug po sa 220 or 230 volts. Tapos pagkatapos po natin isaksak, i-maximum temperature po natin within 1 hour po para mapalamig muna po niya yung loob ng walang laman. Yan. Tapos ito po yung temperature adjustment natin. Ayan po yung settings po natin. -22 po to -25 under positive 25 ambience temperature po. Tapos sa drain pan po natin, meron po tayong defrosting performance po with automatically within 6 hours po. Every 6 hours po magde-defrost po siya. Yan. Tapos for efficiency naman po natin, dapat po chine-check po natin yung gap ng ating pinto. Kung may nakaawang ba siya or may gap yung pinto natin, dapat po chine-check natin para yung lamig niya hindi po nakakalabas. Tapos sa shelves po natin, dapat po meron tayong weight limit lang po na nilalagay sa bawat shelves natin. Almost nasa 20 kg po bawat isang shelves. Yan, sa temperature na sa
Adjustment of control panel naman po natin o doon sa digital control panel natin. Ayan po, ganito po yung size po niya. Tapos yung nasa gilid po na switch niya, yun po ay yung switch ng ating ilaw. Tapos itong unit po natin ay wala po siyang defrost heater. Ang gumagana po sa kanya ay hot gas po. Ayan. Front panel operation po natin yan pag nagsiset po tayo ng temperature. Ayan po, pindutin lang po natin yung set, tapos up and down to modify and store the display value. O yan, para mapalitan po natin yung temperature natin. Press set, tapos up and down button lang po. Tapos yung nasa gilid naman po niya, ito pong parang snowflakes po na may rain sa ilalim po. Yan po yung pagde-defrost. Yan. Pwede po natin siyang i-force defrost or hayaan na lang natin po yung unit. Tapos refrigeration, LED. Yan. Defrost LED during defrosting. The LED is on. Ayan, naka-on po yung defrost natin yan. Pangkaraniwan po na isa-set po yan. Ang nakalagay po is DEF para ibig sabihin nun, pag nakalabas yung DEF po, naka-defrosting po siya. Kasi naman po, condenser cleaning po siya. Yan. Press lang po natin, long press lang po natin yung up button for 6 seconds para mawala po yung beep sounds niya. Tapos condenser clean alarm control, long press set and up for 6 seconds para mamatay naman po. Tsaka kung mabubuhay din po, turn on and turn off lang din po. Ayan, ito. Sa parameter settings naman po natin, yung parameter settings po natin, minsan po kasi itong unit natin galing kay factory, naka-default po sa kanila yung settings po niya. Kaya po minsan, gagawin po natin yan. Ipa-parameter settings po natin siya para maayos po natin, para umangkop po dito sa ating lugar. Ayan. Ang gagawin lang po natin, press set, tapos maglalabas po yung mode within 6 seconds po. Maglalabas po dun sa mode niya ng E1, nagpa-flash po siya. Tapos press set lang din po tayo ulit para makita natin kung ano yung program na nakalagay sa kanya. Tapos up and down po para ma-adjust natin siya. Tapos wait until 10 seconds po para bumalik po siya sa normal process po niya. Ito po yung default settings po na ginagamit natin dito sa atin sa Pilipinas po. Kasi po minsan po pag nakuha po natin to sa ibang bansa at hindi pa po na isa-set, iba-iba po yung nakalagay diyan. Ito po yung dapat nating sundin. Yan. Parameter settings po, ayan. Yan po yung adjust po ng temperature control. Defrosting po, pwede po tayo mamili kung electric or hot gas po. Pero sa unit po natin, naka-hot gas po tayo. Yan. Tapos electric defrost po, yan po hindi naman po natin nakailangan yan kasi wala naman pong electric defrost yung ating unit. Panoorin po muna natin yung video para mas maintindihan po natin yung operation po niya.
Naintindihan po ba natin yung sa operation ng ating control panel kung paano po magbago ng parameter? Tuloy na po natin sa ating next topic naman po, yung parts and component po niya. Yan. Unang-una po sa parts po natin, yan po yung sinasabi ko, may FDF solenoid valve po siya. Yan. Yung FDF solenoid valve po, ang process po niya, siya po yung nagtitrigger para mag-defrost po yung ating unit. Kino-convert po niya yung condenser natin to evaporator, tapos yung evaporator natin to condenser para ma-defrost po yung uh, ma-defrost po yung ice buildup niya sa ating evaporator. Tapos ito po yung ating compressor. Ayan po, 1 HP po ang ating compressor. Tapos may drain pan po tayo. Filter dryer, starting capacitor, evaporator fan, 5 pieces metal shelves, castor wheel, tas castor wheel without lock. Yung sa front po, pangkaraniwan, yun po yung may lock niya para hindi na po nagagalaw ng pag binubuksan po yung pinto or naiuusad man po ng mga customer natin. Troubleshooting guide po. Sa troubleshooting guide naman po natin, wala naman po siyang error code na lumalabas pero ito lang po yung mga common issues lang po natin. Yan po. The unit is not operating, not reaching the desired temperature. Tapos ito rin po yung mga probable leak cause. Tapos solution. Abnormal noise. Water on the floor. Yan. Possible po yan. Dun sa water on the floor po, ang nakikita po natin nakalagay dito is drain fan. Drain fan or drain hose outside of the drain. Ayan, mga ganyan po. Pero possible din po, once na nagkaroon po ng tubig, lalo na po dito sa may harap, ibig sabihin po, hindi na po gumagana yung heater ng ating pinto. Yun, i-add ko lang din po yun. Tapos sa upright freezer po natin, meron po tayong 1-year warranty on service, 2 years warranty on parts, 2 years on warranty on compressor.